siya, nabuhay mula sa mga patay. Doon lang siya nanampalataya. Doon siya naniwala. Mula noon, nanampalataya siya. Ganun din si Paul. Si Paul, alam niyo po, di po ba, pinapersecute niya ang church. Nagpapakulong, nagpapabilanggo, nagpapapugot ng ulo ng mananampalataya. Pero nung nakita niya na si Kristo ay nag-appear sa kanya na buhay mula sa mga patay, sabi ng Bible, He appeared to me even though I am like someone who was born at the wrong time. Sabi ni Paul, pero naniwala siya. So mga kapatid, number one benefits, number one blessing ng resurrection, number one blessing, number one. Ito po, number one. 1 Corinthians chapter 15, verse 13, ito po sinasabi, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Pinapakita ganito ho, number one blessing na dapat nating maintindihan. Kung wala raw pong resurrection, not even Christ has been raised. Si Kristo hindi na buhay sa mga patay. So ibig sabihin, there is resurrection, mga kapatid, na magaganap sa panahon po na pagbabalik ng Panginoon. Bubuhayin niya ang lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon dahil si Kristo po ang first fruit. Siya po ang example na after 3 days ay muling nabuhay mula sa mga patay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang blessing. Ito po ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 15 verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Narinig niyo po ba yan? Nasa Bible. 1 Corinthians 15:14. I'll repeat. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. So ibig sabihin, blessing number 2, salamat sa resurrection, ang ating preaching ay may pakinabang at ang ating paninimpalataya sa Kanya ay totoo dahil si Kristo na buhay mula sa mga patay. Amen? Amen. Kasi sabi ng Bible, yung preaching na gagawin ko po sa inyo, useless kung hindi sila buhay. Nakikinig po ba kayo? Amen. Lahat ho tayo, pati yung ating mga lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya, pati Katoliko, Baptist, Methodist, Orthodox, lahat ng klase ng tao na naniniwala kay Lord, kung hindi sila naniniwala na si Kristo na buhay mula sa mga patay, ang pananampalataya daw po ay useless. Amen. Kita nyo? Ganito ka-importante ang resurrection. Ewan ko kung nagagrasp nyo yung lalim, yung tindi ng resurrection. Yan ang sabi ng Bible, tingnan nyo. And if Christ has not been raised, our preaching is useless. Walang lahat yung ating ginagawa. Imagine, tingnan nyo po, bakit ang mga disciple, 3.5 years lang nilang nakasama si Kristo, lahat sila handang mamatay para sa Panginoon. Ang ikinamatay nila, ipinako kamukha ni Kristo. Yung iba, ipinako ng pagkiwari. Yung iba, binalatan. Yung iba, kamukha ni John, initsa sa malaking kawali na kumukulong mantika. Pero hindi tumiklop ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nag-deny. Bakit? Kasi 100% kumbinsido sila na yung Diyos na kanilang sinundan for 3.5 years, nakita nila yung mga signs and wonders, nakita nila yung miracle. Hindi ho sila nang hina yung pananampalataya nung si Kristo nakapako sa cross tapos ay inilibing. Dahil alam nila na si Kristo na buhay mula sa mga patay. Yun yung kanilang matinding pundasyon ng pananampalataya. Kaya dumating man ang mga problema, dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga trials, nananatili silang matatag at nakatayo at nagtagumpay sa pananampalataya. Amen? Amen. So ibig sabihin, maraming Kristiyano ang very weak yung kanilang faith. Napakahina ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi sila 100%
kumbinsido na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Naniniwala sila traditionally. Maraming taong ganyan naniniwala traditionally, taon-taon sineselebrate ang Passion Week, ang Holy Week. Tradition. Naniniwala sila, ang maraming tao, taon-taon nagpapapako pa nga sa cross, taon-taon, para lang magbawas ng kasalanan. Naniniwala ang tao, di ba? Lalo na rito sa Spain. So lahat ng tao naniniwala naman na may takot sa Diyos, kaya lang, hindi yun. Ano bang sinasabi ng Bible? And if Christ has not been raised, our preaching is useless. And so your faith is useless. Kapag hindi mo pinaniwalaan na si Kristo na buhay. So kaya mga kapatid, yan ang blessing number 2. Number 3, tingnan nyo, verse 14. Yun daw pong faith natin ay useless. Number 4, verse 15. More than that, we are then found to be false witnesses about God. So false witnesses, magiging false witnesses tayo. For we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him. In fact, the dead are not raised. So lalabas tayong sinungaling, lalabas tayong false witnesses kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay. So ibig sabihin, naniniwala tayo na si Kristo ay nabuhay dahil siya po ay nagpakita. Hindi lang po sa kakaunting tao, nagpakita po ang Panginoon sa mga more than 1,000 na tao na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po ang matindi. Ready na ba kayo? Amen. Ito ho ang pinakamatindi na ginawa ni Kristo nang si Kristo ay napako sa krus at nabuhay mula sa mga patay. 1 Corinthians 15:57. Ito ang sabi, and if Christ, tingnan niyo po, Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. Narinig niyo po ba yan? Amen. Hello? Amen. Narinig niyo po ba? Tingnan niyo ho. And if Christ has not been raised, kung si Kristo raw pa hindi nabuhay mula sa mga patay, ang iyong pananampalataya ay walang saysay. At hindi pa sinabi pa rito, you in your sins. Ang ibig sabihin, pag sinabing you are still in your sin, ano po bang kabayaran ng kasalanan, kamatayan? Ang kabayaran ng kasalanan, impyerno. Di ba ang sabi ng Bible? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, dahil si Kristo po ay namatay sa krus, nung siya napako sa krus, lahat ng kasalanan ng tao ay tinubos. At hindi lang doon po natapos. Kasi, kung siya po ay namatay lang, ininibing, tapos hindi po siya nabuhay, walang katubusan sa ating mga kasalanan. Walang kapatawaran. Walang mangyayari. You are still in sin. Kaya napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Nung si Kristo ay napako sa cross, ang sabi ng Bible, si Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan so that we might receive the righteousness of God. Kaya naalala nyo, nung siya nakapako sa cross na sinabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi that time, yung kasalanan ko, kasalanan ng tao, kasalanan ng buong mundo, napunta sa Kanya. At hindi ho po pwedeng makipag-liig ang Ama sa Kanyang anak dahil nga yung kasalanan natin. Kaya pinabayaan ng Diyos na siya'y mamatay. Pero ang maganda ron, after 3 days, siya po ay nabuhay. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? So napakagandang blessing po yun. Kaya sinasabi ng Bible, in Him, kay Kristo, we have redemption. We have the forgiveness of sin through His blood. So through His blood, yung kanyang dugo na naghugas sa aking mga kasalanan,
Hindi lang po natin yung sineselebrate na communion, magkakaroon po tayo ng Lord's Supper ngayon. Yung dugo na yon, precious yun. Yung dugo na yon, yun yung dugong hindi nagkasala. Yung dugo ni Kristo, siya lang ang pwedeng makatubos sa kasalanan ng tao. Kasi lahat ng dugo ng tao ay makasalanan. Dahil po, meron tayong minanang kasalanan kay Eva at kay Adan. So kaya nga, si Kristo po, mga kapatid, ang ginawa niya ay napakalaking blessing sa atin. So, yung pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, binabalidate nito yung pagiging Diyos niya. Sabi ng iba, kung si Kristo ay Diyos, bakit siya namatay? Mga kapatid, si Kristo, tandaan niyo po, hindi namatay siya yung pagiging Diyos niya, namatay siya bilang tao. Dahil siya nagkatawang tao, dahil ang tinubos niya ay tao. Amen? Amen. Hindi yung pagiging Diyos niya ang namatay. Mga kapatid, dahil ang Diyos hindi namamatay. So dapat maintindihan po natin yon. Ang Panginoon ay nagkatawang tao. Okay, 1 Corinthians 15:18. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. So lahat daw po ng namatay kay Kristo, pati yung sa Old Testament, pati yung mga propeta, pati yung mga mananampalataya, in Christ, lost. Kung si Kristo hindi nabuhay mula sa mga patay. Yan po sabi ng Bible. 1 Corinthians 15:18. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Ibig sabihin wala. Pati sila Moises, sila Joshua, sila Abraham, mga apostol, mga propeta, mga judges, walang lahat yan kung si Kristo hindi nabuhay. So ibig sabihin mga kapatid, hindi po tayo lost. Amen? Amen. Bakit? Kasi naniniwala tayo na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Amen? Amen. Sabi naman ng iba, ito ang katuruan nila. Kung kay Kristo ka lang, especially yung mga Jehovah's Witnesses, ito ang paliwanag nila. Kapag daw ikaw kay Kristo lang aasa, ikaw ay kawawa. Ito sabi sa Bible if only for this life we have hope Christ, we are to be pitied more than all men. So sabi ng verse 19, kung kay Kristo ka lang mananampalataya, kawawa ka. Mga kapatid, kawawa kung hindi mo itutuloy yung verse 20, kung hindi siya nabuhay. Ang Panginoon ay nabuhay. Amen? Amen o ba? Amen. But Christ, sabi ng verse 20, tuloy natin, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Kasi po, yung ibang nagtuturo, babasahin yung verse 19, hindi itutuloy yung verse 20. Kaya sinasabi nila, naku, kayong mga Kristiyano, kawawa kayo, kay Kristo lang kayo umaasa. Yes, kung hindi siya nabuhay. Nabuhay siya mula sa mga patay. Kaya mga kapatid, tingnan nyo, lahat ng mga founder ng relihiyon, nagtatag sila ng relihiyon na matay, na natiling patay. Halimbawa si Buddha, nagtatag ng Buddhism, namatay, na natiling patay. O yung nagtatag ng mga communism, halimbawa kamukha ni Lenin, mga Mao Zedong, nagtatag yan ng mga relihiyon, namatay, na natiling patay. Di ba sa Pilipinas may nagtatag ng malaking iglesia, namatay, nanatiling patay. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ito ang good news. Kayong lahat ay tumayo. Ito ang good news. Yung pinaniniwalaan ng mga Kristiyano, yung pinananampalatayanan, sino ba ang founder ng Christianity? Ang founder ng mga mananampalataya natin, walang iba kundi si Kristo. Amen? Amen. Sino ba founder ng born again? Si Kristo. Ang unang-unang nag-preach na nagsasabi, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. He is the founder. Siya ang nagsabi na unless a man be born of water and be born again, you cannot enter into the kingdom of God. Therefore, who is the founder of Christianity o especially born again Christian? Ang Panginoon. Sino siya? Namatay, inilibing, and after 3 days, siya po ay muling
na buhay. Buhay ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay lumapit dito. Umikot po tayo. Hallelujah. Praise God. At tayo po ay mananalangin.